Dahil kasunod nga ng pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ng kanyang pagtakbo sa 2028, sino kaya ang posibleng lumaban sa kanya? At kaugnay po niyan, mula sa kampo ng Liberal Party, makakusap po natin si former Budget Secretary Butch Abad. Good evening, Boss Butch. Magandang gabi, Joe. Magandang gabi, Chiki, Maricel. Okay, kanina syempre nagpa-interview na yung mga mga matatawag na nasa oposisyon ng mga lawmakers at sinasabi nila na ayaw nila maapektuhan yung timeline ng oposisyon sa naging bigla. Hindi naman, we know naman na she will gun for the 2028 elections. Pero yung ganito kaaga, pero wise ba yun, Boss Butch, na talagang hindi kayo maapektuhan o yung timeline nyo after this decision na dineklara kanina? Well, unang-una, alam naman natin na may tuwirang kaugnayan yung anunsyong yan doon sa nalalapit na pagdinig sa impeachment complaint na na-file sa Congress. At 3 yata yun eh. Yan ang una sigurong makikita natin na isang dahilan kung bakit merong parang strategic move na napaaga yung pag-anunsyo ng pagtakbo ni VP Sara sa 2028. Ang ikalawang pwede nating mapulot dyan, siguro nakikita nila na mabigat yung mga isasampang mga complaint o napapaloob dun sa impeachment complaint. Kaya kinakailangan gawan ng paraan upang sa ganon palabasin na ang motibasyon hindi yung interest ng mga nag-file ng complaint na lumabas yung ano talaga ang katotohanan doon sa kanilang final. Kung hindi para siguro dalhin sa isip ng mga tao, kaya lang naman ako ganito na hinaharas sa mga kalaban ko. Dahil may balak ako tumakbo bilang Pangulo at kung nakikita nyo naman yung mga survey, ako parati ang nangunguna doon sa survey. So, yun ang parang parang mas madali nang masabi na pinopolitika siya. Yun ang Kaya hindi naman kami sasabay sa ganung klaseng estratehiya dahil nababagay lamang yun doon sa kanyang sitwasyon eh. At kung ano yung nakikita naming nararapat na time frame, batay naman sa aming pagsusuri sa aming kinalalagyan, yun ang aming susundan. So tuloy lang yung kung ano yung plan yun na time frame at saka plano ay tuloy lang yon. Pero hindi naman siguro ito yung tipong malapit na tsaka pala mag-aanunsyo, no, Boss Butch? Kaya medyo lang natuto na ba tayo sa nakalipas? Kung napansin mo, di ba, naglabas ng litrato si VP Leni at nakita doon na nagkaroon na ng pagpupulong, hindi lamang yung mga kasamahan sa Liberal Party, kundi sa Akbayan at sa iba pang mga partido. At ang layon nga nung pagkikitang yon para pag-usapan na nga yung hinaharap, lalong-lalo na yung 2028. At isang maliwanag na naging pinag-usapan doon. Una, siyempre kailangan yung hanay ng mga nagnanais ng pagbabago ng reform, isa lang ang ilalaban sa 2028. At pangalawa, hindi naman pwedeng katulad ng mga nakaraan na sa bandang dulo na magpapasya kung sino yung tutulungan. So, sigurado ko, mapapaaga yung pagpili para may panahon para maghanda at mag-organisa para sa 2028. Sir, si Maricel po ito. Until kanina po, good evening po. Until kanina po kasi, walang nababanggit yung Malacanang tungkol doon sa lumulutang na baka magsanib puwersa ang kampo ni dating VP Leni at saka po ng Administrasyong Marcos. Pero kayo po ba sa inyong panig, meron na po bang coordination or efforts para i-push itong ganitong idea? Sa ngayon, nakatuon yung aming trabaho at oras dun sa pagtitiyak na yung sinasabi natin na strategic allies. Ibig sabihin nagkakaisa sa prinsipyo
nagkakaisa sa report man gustong gawin, ay yun muna ang mag-usap. Yun muna ang mag-usap. Yung mga tinutukoy niyong tactical alliances, siguro pag nabuo na talaga yung hanay ng mga talagang magkakasama, pagkatapos nun maaaring pag-usapan yon. Sabi niyo po kanina, no? Sorry, si Chicky Verhel po ito. Sabi niyo kanina na dapat yung may gusto ng change or may gusto ng pagbabago, iisa lang ang ipaglalaban. So, ibig sabihin po ba nito ay you think there's no space for a third candidate? Third candidate para sa pagkapangulo? Sabi nga ni Senator Dillon pag may third party, third place sigurado yun. So, maganda sana dahil alam mo to, presidential election Usually, ang presidential election, mano a mano Ibig sabihin, one against one. So, kung sino yung malakas at yung opposition, yun ang maglalaban. At gusto rin namin na gano'n na magiging ayos para sa gano'n, yung lahat ng mga puwersa na sa palagay nila pwede silang magtulungan, sa isang grupo lang at maglalaban dalawang kandidato lamang. Kasi pag marami, siyempre may bentahe dyan yung malakas na nakauna na. Pero kung dalawa lang, mapipilitan mamili talaga ng kung saan pupunta yung mga tao. Katulad ngayon, kung So yung mga inevitable survey, kalat-kalat yung boto, may mga 3%, 3%, 11%. Kasi nga, marami pa yung nakikitang pwede pagpilian. Pero pagdating sa dulo niyan, gusto namin, dalawa lang ang maglalaban. So inevitable yung sinasabi niyong tactical alliance po. Inevitable, pero kailangan nating pag-usapan ano yung pamantayan, ano yung basis ng pagsasama-sama. Kasi sa ngayon, halimbawa, kami rin, interesado kami na itong napakalaking krisis sa anomalya sa budget. Kailangan to may accountability yan. Kailangan natin maayos siya kasi mahirap tayo tumungo sa bagong administrasyon o bagong kaayusan na itong malaking problema sa sinasabi nila pinakamalala sa kasaysayan ng ating bansa, hindi natin masasaayos. Malaking issue yan. Sir, so far, ilang personalities po yung nakikita natin na potential nating isulong para po sa 2028? Of course, naririnig natin yung pangalan ni na Senator Risa, nandiyan yung mga pangalan ni na Senator Bam. I don't know kung sino-sino pa yung ibang mga kinukonsider. Well, ang nagpunta doon, na masasabi nating tinitignan na may posibilidad, nandun syempre si VP Lenny, no? Si Senator Risa, si Senator Bam, si Senator Kiko, nandun din si Congresswoman Laila De Lima at si Congressman Diokno, si Shell Diokno. At of course, nandun si Senate President Drilon. So, pero ang sabi nga ni VP Lenny, ito yung unang pagkikita natin. Pero tingnan natin, pag-aralan natin, makipag-usap tayo sa mga ibang tao, kung ito na lang ba ang magpupulong o ito bang grupong ito ay madadagdagan pa. So malalaman namin doon sa susunod na pag-uusap kung ano yung sagot sa tanong na yon. Okay. Madadagdagan pa ba yung hanay ng pagpipilian? So, ano pala to? Akala ko, let's wait for the next meeting para malaman kung sino ang pwedeng pumayag na. Para madadagdagan. No? Pero, hindi kasi John, kasi ang kailangan mo rin pag-usapan yung proseso Yeah. Kasi gusto naman natin maayos yung pamamaraan ng pagpili para pag may napili na, wala nang question kung hindi nakausap, hindi sinunod yung usapan. Kailangan maliwanag yung ilatag yung proseso tsaka yung pamantayan. Makikiusoso na ako, Boss Butch. Siyempre, may mga group chat tayo lahat. Nung nagkaroon ng anunsyo kanina, wala bang mga nagbigay ng mga mensahe among yung core group na yun at nagkaroon ng reaksyon kung ano ang gagawin after that declaration? Well, alam naman namin kung anong pinanggagalingan ng declaration na yun Hindi naman talaga nakatuon sa 2028 yun
Ang gusto lang nila, syempre, yung mga tao, huwag seryosohin yung impeachment complaint. At sasabihin lang, namumulitika lang yung mga tao, kasi kandidato na bilang Pangulo, si VP Sara, at maaga pa lang, gusto na nilang pahinain yung kanyang pakikipag-ugnayan sa tao para pagdating ng 2028, dahil sa dami ng lumabas na puna sa kanya, hindi na siya ganun kalakas kasing lakas ng kasalukuyang katatayuan niya. So sa inyo pong part, sorry Chiki, sa inyo pong part, kailan yung target ninyo na pag-aanunsyo ng inyong desisyon kung sino yung pwedeng makatapat ni VP Sara? Well, gaya na sinabi namin, hindi na katulad dati na magtatagal yan. So, kanina nadinig ko si Senator Risa Ontiveros nung siya ay nakapanayam sa TV. At sinasabi niya, hindi lalampas yung katapusan ng taon na ito or at the latest, yung first quarter next year. So, ibig sabihin, sa loob ng panahon na yan, mayroon ng mga pag-uusap na mangyayari na ang gusto nga ng mga tao kung pwedeng mapaaga, mapaaga pa para magkaroon ng mas mahabang paghahanda. Okay, follow up dyan, Boss Bod. Sorry, Chiki. Yeah. Singit ako doon. Kapag ka ito yung naganap sa December or first quarter of 2027, that's like a year before tayo pumili ng ating susunod na presidente. Matagal na sa politika si Boss October Butch. 2027 yun. Oo. Matagal ka na sa politika. Is that enough time kung ang kalaban ay someone as visible as the VP now, no? Na talagang halos araw-araw nasa balita? Well, palagay namin na nakasasapat na yung panahon na yon. Pero katulad ng sinabi ko, kung mapapaiksi para mas mahabang panahon parang pagkampanya, pag-organisa, gagawin yon. Alam mo, Joe, hindi naman kami magsisimula sa zero Kung matatandaan mo yung 2022, ang boto ni VP Leni 28%. May 28%. Ang boto ni President BBM 65%. At si VP Sara ay 61%. Si VP Sara 65% bilang VP. Noong magkasama pa sila. Ngayon, talagang maigting na yung kanilang pagkakahiwalay. Yung mga boto nilang yun kung hahati mo sa gitna, yung 28% hindi na nalalayo yan. Kaya meron ka ng pag-uumpisahan. At lalong-lalo na, ang magiging kampanya siguro namin, magkakaroon ng momentum dahil sa resulta ng 2025 midterm elections. Maraming nagulat dun sa resulta at nakita, number 2 si Bam, number 5 si Kiko, number 1 yung Akbayan, pumasok si Congresswoman Laila. So, meron ka na talagang pinag-uumpisahan na pwede talagang ilalo pang itulak. Kaya kung sa oras na yon, marami ka na magagawa. Pero kung mapapaiksi yung panahon para pagpili, lalo pa marami magagawa. Yes, sir, si Chiki Vergel ulit ito. Laging sinasabi na ang pinaka-winnable sa opposition ay si dating Vice President Leni Robredo. Ibig sabihin, napakalakas ng ni VP Sara po. Sa ngayon po sa tingin niyo po ba ay posible pa na tatakbo si VP Leni dating VP Leni bilang Pangulo, or open na po ba siya sa puntong ito? Ikaw naka-lunch kaya ikaw tinatanong namin. Doon sa huling pag-uusap, itong nagkita-kita kami sa pananghalian, sinasabi pa rin niya na gusto niyang magbigay ng oras sa pagiging mayor niya ng Naga City. Dahil sabi niya, kailangan ko talagang pagtibayin yung legacy ni late Mayor Jesse Robredo para naman maiwan siyang maalala ng mga tao sa Naga. Pero alam mo, Job, alam mo, Chiki, Maricel, ang panahon, mahaba pa, 2 taon. At ang politika, yung 2 taon na yun, napakahabang panahon. Hindi natin masasabi kung anong
pwedeng mangyari. Kung titignan nga natin yung kasaysayan natin sa politika, marami ding mga kandidato na sa umpisa, ang lalaki ng lamang. Sila Jojo Binay, sila Manny Villar, kung sino-sino. Pero kung titignan natin lahat yung mga kandidatong yon, isa lang talaga ang malakas sa umpisa na nanalo hanggang dulo. Erap. Si President Joseph Estrada. So siya, hindi yan ang general rule, exception to the rule. Kaya hindi ka talaga makatitiyak kung sa umpisa malakas ka na hanggang dulo madadala mo yan. Pero masasabi ba nating sarado na talaga ang loob at isipan ng ating dating VP Lenny sa posibilidad na siya'y lumarga ulit for a national campaign? O kaya pang masahiin? Kung maalala nyo naman, balik na naman tayo sa kasaysayan. Si President Cory noon talagang ayaw tumakbo. At sinabi lang niya, wala akong alam dyan sa gobyerno, nandito lang ako dahil pag ako nandito, lahat kayo well-behaved. O para kung pumili tayo, hindi magiging magulo at maayos na magiging usapan. Pero sa kadulo-duluhan, lahat yung mga nag-i-interest na tumakbo dahil hindi sila magkasundo, ang pinili nila si President Cory. So, maraming pwedeng mangyari sa loob ng 2 taon, pero iginagalang namin yung kasulukuyan niyang posisyon na gusto niya munang bigyan ng oras yung Naga City. Okay. Pero Hey. may next meeting naman kayo ulit, di ba? Sigurado yan. At baka mapadali pa dahil maraming nangyayari Yeah. sa larangan ng politika sa ngayon, Joe. Mhm. Sabi ni Robin Padilla, Sara and Ivy, so posibilidad ba rin sa oposisyon ang 2 babae rin ang itapat? Bakit hindi? Dahil si Senator Risa naman kung titignan mo yung kanyang performance sa Senado napakagaling naman siyang bilang isang policy maker. Kaya meron ding kakayahang mamuno si Senator Risa sa larangan ng presidential, vice presidential positions. So next time, tawagan natin ulit si Boss Boss pag nag-lunch siya or dinner. Sige. Makibalita tayo. Okay lang. Okay lang. Thank you very much, dating Budget Secretary at Congressman Butch Abad for joining STL ngayong gabi. Thank you sa ulitin po. Salamat po. Salamat, Job. Salamat, Chiki. Salamat, Maricel. Thank you and good evening.